92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Suwabing tanghali na naman ng Thursday. Kapatid, halika na! Kawa, medyo mahirap ka nang yayain ngayon, kapatid. Pero alam ko naman na baka busy-busyhan ka lang rin. Baka naman baka nakakalimot ka, ha? Ito, pinapaalala ko lang naman, i-share mo na ang ating live stream araw-araw dito sa Facebook page ng 92.3 True FM. Sabay papaalala ko na rin sa iyo, kapatid, ha, ang ating mga hotlines 8631-5788 o ang 8631-6674. Para pwede rin po kayong magbigay payo o kaya naman ay magbigay ng inyong mga opinyon sa ating mga pag-uusapan o sa ating makakausap mismo. Yan sa ating H2H Confessions for today sa Dear Kuya Poy na story natin at doon sa ating love question. Totoo bang may perfect timing sa pag-ibig? Wag nyo nang patagalin po yan, ha? At syempre dahil Thursday nga ngayon, papunta na naman tayo sa weekend. Yung iba nagtatanong, meron mga nag-PPM sa akin, Kuya Poy, meron din mga nagme-message kay Rema at kay Jeffrey Batlanggaw. Paano nga po ba magpadala ulit ng mga sulat o ng mga kwento namin? Tsaka paano po yung makausap kami? Kasi may gusto rin po kaming i-confess eh. Yan. Eto po ang mga paraan, mga kapatid. Unang-una, nandyan ang ating email. Pwede po kayong mag-email sa amin sa Dear Kuya Poy. One word po yan, ha? dearkuyapoy@gmail.com. At syempre, nandito rin. Sumali na kayo. Sumali na kayo, i-like, i-follow, hindi pala, mag-join. Ayan, mag-join po kayo sa ating H2H Conversation Official sa Facebook din po iyan. Kung medyo nahihirapan kayo doon sa pag-i-email, pwede kayo mag-private message sa amin dito sa H2H Conversation Official. At sa totoo lang, ang mga kwento mga dumarating sa amin ay mas marami nga ang bumabagsak dito sa H2H Conversation Official dahil medyo mas madali daw doon. Yan, kaya naman po, sige na, jumoin na kayo dyan. At dahil dyan, kapag kayo ay nandyan sa H2H Conversation Official Community Page, lahat ng mga updates, lahat ng mga quotable quotes din natin, pinopost din pala dyan, no? Yung mga kwento ninyo. Yung mga natin. Sino ba yung mga masisipag na mag-share dyan? Si Aleni Hungko, salamat sa'yo. Nakikita ko mga post ni Aleni. At marami pang iba, ha? Tapos, ganito po ang mangyayari ngayon. Mamimigay tayo ng premyo. Bago ba to? Parang araw-araw na natin ginagawa naman to. Magugulat pa naman kayo dyan, kunyari. Kunyari, nagulat kayo. Mamimigay po kami ng premyo. Totoo? Nga! Totoo ba yan? Hindi kami makapaniwala. Acheche! Araw-araw Ayan, 250 pesos na cash prize ang pamimigay natin. Kasabay pa ang isang sulit TV box. Ang sarap. Ang sarap makinig. Makikinig ka lang. Tapos syempre magbibigay ka ng payo. O kaya naman magbibigay ka rin ng opinion mo sa ating mga kwento. Ayan na, may pagkakataon ka na manalo ng 250 pesos na cash prize. O kaya naman yung sulit TV box natin sa pagtatapos ng ating programang ito. At hindi naman ganun katagalan ang hihintayin ninyo. Ilang minuto na lang malalaman nyo na kung sino. Mira kayo. Tsaka 250 to. Hindi katulad dun sa imong pucho-pucho. Hindi, joke. Hindi katulad dun. Basta ganun. 250 to, ha. Kaya may bigay natin. Hindi biro-biro ito. Diba? Teka na. Ayaw natin namimigay ng mga pucho-pucho dito, ha. Dahil hindi naman po mga pucho-pucho ang mga kwento na inyong binibigay. Bibigyan din namin kayo syempre ng magandang pakonsuelo. Ganoon yon. Usap na tayo para sa H2H Confessions. Kaya gigil na si Wilson na makausap tayo, paano raw? Harap-harapan ng pinapahiya yan ang problema nitong si Wilson sa butangera niyang live-in partner na si Badet.
Kahit daw kasi saan abutan, si Badet hindi nagmimintis sa walang preno niyang pananalak kay Wilson. At dahil nga po dyan, itong si Wilson hindi na maiwasang manliit na rin sa kanyang sarili. Bukod ho kasi sa pagiging bungangera ni Badet ay nagiging dahilan na rin ito para pagpiestahan at maging katatawanan siya sa ibang tao. Pambira, mahirap po yung pinagpepiestahan ka ng ibang tao, ha? Alam nyo naman pag piyesta, kailangan pakainin nyo yan. Kailangan Nagagastosan na siya ng gusto. Nawawala na mga manok ng kapitbahay. Hindi, pero joke lang yan. Pero seryoso na nga ho itong, kausapin. It's si Wilson ng Quezon City. Wilson, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali naman. Naku po, ano ba nangyayari sa inyo naman ni Badet? Bali, pinapaya ako, Kuya Poy, sa mga kaibigan ko. Minsan, halos layuan na nga ako ng mga kaibigan ko kasi parang sila na nahihiya sa mga sinasabi sa akin. Oo, dati ba itong si Badet ay maayos namang kausap, malambing, ano ba siya, may nakakahiligan ba siyang stand-up comedian, ganyan na ginagaya niya? Kasi ganyan ha, sa stand-up comedy, medyo offensive yung dating nung baka ganun yung kinahihiligan niya, takala niya very applicable sa kahit saan sulok na lang ng lugar ninyo. Parang laging na-stress, Kuya Poy. Hindi ko alam kung bakit. Naaaburido. Parang mainit ang ulo. Opo. Hindi ba siya buntis? Hindi naman po, Kuya Poy. Hindi naman kaya, Wilson. Ikaw ba, anong gawa mo sa buhay? Bali, nagtatrabaho din po, Kuya Poy. Tapos itong si Badet, nagtatrabaho rin? Opo. Okay. Ano ba, bago magbunga nga ang isang tao, mapababae, mapalalaki, meron nirereklamo Meron munang pag-uusap sa loob ng tahanan na kayong dalawa lang bago lumabas yan doon sa inyo. Bago lumabas sa kalsada, mga pinagsasasabi. Ano ba mga sinasabi muna sa iyo ni Badet sa loob ng bahay at ba't ka naman ginaganoon? Bali, po, Kuya Poy, yung talaga masasakit, Kuya Poy, sinasabi niya sa akin. Tulad ng? Walang kwenta, ganyan. Walang kwenta. Labas ka ng labas, laro ka ng laro, kasama mga kaibigan mo. Hindi ka na marunong maglaro niyan, ganyan. Ano ba yung nilalaro mo? Basketball po, Kuya Poy. Baka hindi ka nga naman talaga marunong. Pwede naman manood lang. Tapos, sabi niya, late mo naman Gusto pa, basketball. Okay. Kumbaga medyo nalalait ka. Pero, yun, sabi mo nga, sa basketball. Baka naman dun mo kasi ginugugol yung yung mahaba mong oras kaysa naman na napapakinabangan ka, nakakatulong, nakakausap niya sa loob ng bahay. Bali, tumutulong naman po sa gawaing bahay. Sa mga expenses namin. Kaya lang, kahit yung kulang pa rin yung binibigay kong pera may marinig pa ako salta lalakasan niya pa. Narinig patuloy ng mga kapitbahay. Na parang wala akong kwentang tao. Hindi ko kaya siyang bigyan ng pera, ganyan. Kulang yung binibigay ko. Pero ang totoo naman, nagbibigay ka sa abot na makakaya mo. At syempre, ikaw naman ay entitled din siya na pumunta at dun sa hilig mo na basketball. Pero basta kasi wala pa naman kaming anak Oo nga, pero sabi ko nga sa'yo, baka naman yung haba ng oras na inilalagi mo nga sa labas ng bahay kasi hindi magrereklamo Ang isang tao kapag tama lang may balanse ng may balanse ng work, life, tsaka tsaka sige na, yung mga recreational activities na ginagawa mo. Bali, sakto lang naman din po, Kuya Poy. Kaya minsan din ayaw niya rin ako palabasin. Sigaw-sigawan niya ako. Talagang malakas ang bibig, yun ang problema. Opo, Kuya Poy, napaka ng bibig. Minsan hindi mo nga masabi na living partner mo kasi yung bunga nga parang matalim. Matabil ang dila. Yun ang sinasabi, matabil ang dila. Pero kapag katulog naman, hindi naman nagsasalita. Nga po, hindi naman po. Di doon ka doon ka dapat pag tulog siya, doon ka mag-basketball.
Oo, doon ka ba? Hindi, pero hindi naman sa pinag-aano lang natin, ano? Ba't naman hindi matitigil ang bibig niyan? Pero ikaw ba nag-a-adjust din doon sa mga sinasabi niya kasi? Opo, Kuya Poy, bali, minsan harap-harapan pa nung kahit yung mga kaibigan niya, sa harap ng mga kaibigan niya, pinapahiya ako. Anong sinasabi naman sa harap ng mga kaibigan niya? Sabi yan, si Wilson, hindi nagbibigay ng pera, akala mo naman, pagala-gala, ganyan-ganyan. Pero hindi naman po ako nagagala, Kuya Poy, bali talagang para sinisira niya ako sa mga kaibigan niya. Ayan, okay. Sige, ganito. Gano'n na kayo katagal na mag-live-in partner nitong si Badet? Bali, one year po and 4 months. Pero nung kayo, gano'n na kayo katagal as a couple? Bali, yun nga po. Talaga nung naging kayo, Opo. nagsama na rin kayo agad? Ganyan ba siya? Magkasama na po kami. Bali, 1 year and 4 months din po kami na. Bali, nagkakilala kami, nagsama po agad kami. Nagsama na nga kayo agad. Nung mga unang buwan ba ng pagsasama nyo, ganyan na talaga itong si Badet? Nung una po, hindi naman po, bali malambing naman po siya. Tapos nung ito na naman nagkatrabaho din siya, tapos parang nag-iba yung ugali niya. Hindi kaya siya mahilig lang sa rap music? Sabi nga nitong si Gail Enriquez, baka nag-rap lang, ganyan. Ganun lang siya makipag-usap sa iyo. Pero hindi nga, dahil nga sa dumating na, sa napapahiya ka na, ikaw ba marunong ka ring sumagot? Bali, kinakausap ko siya parang tinitingnan ko siya sa mata din. Huwag dito, doon na lang sa bahay. Kung may sasabihin ka na hindi maganda, siyempre nasa harap tayo ng mga kaibigan natin. Ng ibang tao. Ibang tao. Minsan nagkatawag pa nga po sa harap ng magulang ko na nahiya na lang. Sa harap ng magulang mo? Opo. Anong sinasabi niya naman sa harap ng magulang mo mismo? Na wala daw akong ginagawang mabuti, pag-alagala ko, iniinom, ganyan, punta sa kaibigan, basketball. Pero hindi ko po ginagawa yung Kuya Poy. Kasi yung mga pera ko daw po, kusa-kusa ko lang ginagastos, ganyan. Sige. Anong gusto mong gawin na dito kay Badet? Gusto mo pa ba siyang kausapin? Ikaw ba? Kasi alam mo, dalawa lang naman talaga ang pwede nating gawin dyan sa kasong yan. Hindi nga gumana yung isa, yung sobrang tahimik ka lang. Minsan hindi ka sumagot sa kanya? Minsan sumasagot ka pero hindi yung... Opo. Sumasagot pero hindi yung very confrontational o yung talagang magsasabong kayo. Hindi po mismo doon sa may tao din na naman. sasagutin ko po siya Dapat sa naman. mismong mga kaibigan niya, hindi po. Mm-hmm. Bali, pag sa bahay lang po, kakausapin ko siya, bakit naman ganun. Pero parang lalo pa lumalakas yung boses kinakausap ko lang ng masinsinan Mm-hmm. Na wag akong ganun pahiya sa mga tao. Oo. Kahit alam mo naman na wala naman akong ginagawang masama. Okay. Ayan. Malinaw naman sa amin na talagang na-overpower ka nung tunog ng bunganga nitong partner mo. Pero alam mo, sabi mo nga kanina na todo pasa ka na lang nung mga una at sumagot ka na rin naman. Alam mo, minsan tindihan mo yung sagot at doon kayo sa bahay. Wag iwasan lang yung magkasakitan kayo. Ipaliwanag mo sa kanya na kung gusto mo talaga o kung ayaw mo na rin talaga sa akin, ganun lang naman ang tanong kung ayaw mo na sa akin kasi sinisira mo na ako sa ibang mga tao. O ginagawa ko naman ang mga gusto mo, bakit mo ba ako sinisiraan na wala akong kwenta, na lagi na lang akong nasa labas ng bahay, natural, maglalaro lang rin naman ako pero uwi ka naman. Pero kaya nga tinatanong ko sa iyo kanina, gaano ka katagal kasi nasa labas ng bahay? Baka naman umaga nandun ka na, paggabi na, tsaka ka lang uuwi. Kapag ka meron kang panahon, mali rin naman yun. Talagang kahit ako, magbubunga nga sa'yo. 'Di ba? Tapos pinagpawisan mo, baka siya pa maglalaban nun, siya pa magliligpit. Ganyan, uuwi ka, kakain na lang. Baka ganun din ang gawa mo naman kasi, Wilson. Hindi naman po, Kuya Poy. Bali, inaano ko rin po yung sarili ko na.
Alam mo, dito, ang maganda mapayuhan dito kasi ay si Badet. Pero hindi natin makokontrol si Badet ng ganun-ganun lang dahil hindi nga siya ang kausap dito, no? Ikaw, meron tayong magagawa dyan sa'yo. Ako, naniniwala ako na tama lang yung ginagawa mo, mapapagod, mapapangal din ang bibig ni Badet. Pero siguraduhin mo, Wilson, na wala siyang dahilan para magbunganga, para ipahiya ka niya sa mga tao. Hindi ko sa sinasabi na baguhin mo yung sarili mo doon sa kagustuhan niya. Pero kung ano lang yung totoong kaya mong maibigay. Ha? Kung talaga medyo kailangan bawasan ng oras sa barkada, medyo bawasan mo na at doon ka na lang sa bahay, samahan mo siya. Kasi minsan mag-ano lang yan Ang aso hindi naman basta magkakakahulyan ng wala lang. 'Di ba? Opo, kuya po. Oo, pagka ganyan, tsaka sabihin mo, may gusto kang sabihin sa akin mo sabihin, dito tayo sa loob ng bahay, wag na dyan sa harap ng mga kaibigan natin. Hindi maganda yung ganoon. Ha? Ikaw na lang rin yung maging kalmado. Ako nagpapasalamat kasi kalmado ka pa rin. Wag na nga abot dun sa punto na talagang magdidilim yung paningin mo, masasaktan pa siya yung ganyan. Pero sometimes, minsan, yan din ang hinihintay ng babae. Opo, kuya po, sa tingin ko parang gusto niya magalit ako para magkalayo kami, ganun. Hindi lang yon, hindi yun ang sinasabi ko. Ang tingin ko na gusto niya mangyari ay yung bang mga tuwirang ka sa kanya nang wala rin siyang lusot. Yung makikinig din siya sa'yo kung kinakailangan na habang binubulyawan ka niya, isang malakas, isang matinding sigaw lang ng tama na. Yan, yung ganoon. 'Di ba? Kasi para ma-feel din nila na, talagang eto na, hindi ko naman pala siya hawak-hawak sa ilong. Hindi ko naman pala siya hawak-hawak sa leeg na kung ano lang yung gusto niyang gawin. Minsan patikimin mo ng ganun. Hindi dahil sa galit ka, kundi para para bumalik kayo na magkalibel lang tayo dito sa relasyon na to. Tayo ang nagpapalakad nito, hindi lang yung gusto mo, hindi lang yung opinion mo ang nasusunod dito, kundi ako rin. May damdamin din ako as your partner. Respetuhin mo rin ako. Minsan ganoon, pero iwasan nyo yung magkasakitan. Walang masama na sumagot ka sa mga sinasabi niya, lalo't mali naman at paninira na nga. Pero ipaliwanag mo sa kanya yan. Sabihin mo sa kanya, kailangang itigil mo muna yung pagsalida niyang bibig mo, makinig ka rin. Ipaliwanag mo sa kanya yung kahalagahan ng pakikinig muna bago yung pagsasalita. Alam mo ba na mas maraming mga naging successful na tao nang dahil sa masipag sila at matyaga na nakikinig kaysa yung salita sila ng salita? I-explain mo sa kanya na kapag ang tao nakikinig, mas marami natututunan. Mas nakikilala kung sino yung kaharap niya. Pero kapag kasalita ng salita at hindi pinakikinggan yung nasa harap niya, walang matututunan yun. Magkakaroon lang siya ng maling impresyon doon sa kanyang mga kuro-kuro, sa kanyang mga palapalagay. Ganon. Sabihin mo, parte ng isang magandang relationship, ang maganda rin na komunikasyon. Yun ang mali doon. Sa dinami-dami ng kanyang opinion, kailangan matuturing makinig. Opo, kuya po. Okay. Kaya ipaliwanag mo sa kanya na maayos. Ha? Opo, kuya po. O kaya, para mapagsabihan mo siya ng ganyan, ano bang paborito niyang pagkain? Ano po? Sisig. Sisig. Yan. Pakainin mo ng sisig at dun mo sermonan habang umungoy yan. Hindi magsasalita yan. Hindi hindi magsasalita. 'Di ba pag umunguya tapos paborito mo, ayaw mo magpapigil dun mo siya kausapin. Pero mga style, 'di ba? Para hindi na makuhang magsalita, hindi na makuhang sumagot. Wag mong pagalitan, kalmado lang kayo nag-uusap. Ko naman, pakinggan mo naman ako minsan, wag mo naman akong pahiya kay na pare. O kaya dun sa mga kumari natin dito sa lugar natin. Sabi mo, mahal mo ko, ba't mo ko sinisiraan sa kanila? Yan, habang kumakain siya ng paborito niyang sisig. Ganon. Ha? Opo. Pwedeng gawing diskarte yan, Wilson. Ayan, pero maraming salamat nga sa pag-amin dito at itayo mo naman. Tayo mo naman ang bandila nating mga kalalakihan sa tamang rason, Hindi yung ako ang lalaki, ako masusunod dito, hindi. Itayo mo lang yung ating dignidad din na parehas lang tayo. Pakikinggan kita, ganun ka rin. Pakikinggan mo rin ako.
Hindi yun lagi mo kong bubulyawan, hindi yung binubungangaan mo na lang ako palagi. I-exercise mo rin yung karapatan mong yun, ha? Sa relationship ninyo. Magandang daloy ng komunikasyon. Thank you, Wilson. Thank you din po, Kuya Poy. Yun. At syempre, batiin lang natin si Ma'am Kalayaan Suarez. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Eto, sabi ni Gail Enriquez, bigyan mo ng malaking allowance. Tatahimik yan, Wilson. Hindi nga kung sapat-sapat lang yung ibinibigay dapat ma-appreciate natin yan. Si Joshua Paul Perry, sabi niya, respect each other and have a good line of communication. Si Trina Loresca, sabi niya, wait natin yung kwento ni Badet. There's always two sides of the story. Ayan, pero sa puntong ito, dapat may respeto tayo sa bawat isa Hindi rin maganda na hindi nagsasalita itong si Wilson. Diyan po kasi nag-i-start yung miscommunication. Minsan, may trigger point din kung bakit nagiging nagger ang isang partner. Si Marlene Ortega, sabi niya, baka naman wala kang kusa sa lahat ng bagay. Di naman nagbubunga nga ang babae o hindi naman magbubunga nga isang babae nang walang napupuna na mali sa partner. Yun, pwedeng ganun or pwede rin na lahat na lang na nakita ay puro puna. Wala na nakitang baka magpapaalam na ayoko na sa'yo, yun ang gustong sabihin. Sabihin na lang rin kapag kaganyan kaysa nagkakasakitan pa. O, ganun yun. Love question of the day. Ang love question of the day natin, mga kapatid, totoo bang may perfect timing sa pag-ibig? Eto na ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Marvin, walang perfect timing sa pag-ibig. Kalokohan yan. Ayan, samantala, ito naman si Olive Enriquez. Sabi niya, wala kasi. Kahit di ka handa, kusang dumarating ang love. Kaya nga may mga bulag sa pag-ibig. Pag tinamaan ni Cupido, hindi may iwasan kasi napana ka na nga. Kaya sa maling tao na pupunta. Oo. Ay, akala ko naman pa-sweet yung huli. Sa maling tao pa pala napunta. Si Kyra Garcia, sabi niya, yes, ang pag-ibig ay di pinagmamadali sa relasyon. Kasi may dumarating, may umaalis, kaya para san pa? Kung maghahanap ka ng jowa, ay iiwan ka lang din naman pala. May perfect timing sa relasyon. May darating sa'yo na di mo din naman inaasahan, pero sana wag sa itsura pumili. Unahin nating tingnan, kilalanin ang ugali kaysa sa panlabas na kaanyuan lamang. Ayan, si Kyra Garcia. Si Sunshine Tolentino, sabi niya, yes, meron pong perfect timing sa pag-ibig. Yan yung, that is the moment na na-meet mo na yung right person na para bang may magic. Yan. And if someone asks you, why do you love that person? And you answer, you do not know why. That is the moment that you really, really fall for that person sa tamang panahon. I-translate na lang natin. Salamat, Sunshine. Ayan, si Maria Lourdes Nercua, sabi niya, yes po, kailangan talaga yung timing. Kasi ako, kakamadali kong mag-asawa sa edad na 17. Ayun, sa hiwalayan din natapos. O, diba nga? O, sana meron yung mga nakikinig nga ng mga kabataan dyan. Akala nyo yung parang lagi na magkalingkis, lagi nang kapag ka lumayo yung anino sa kanila, hinahanap na, nasan ka na? Yan yung ganyan. Ay, nako. Kala nyo yan, ang dami nyo pa makikilala, sa totoo lang. Si Angel Allen Bulangi, sabi niya, for me, yes, kusang darating yan at hindi mo na kailangang hanapin pa. Minsan kasi, pag hinanap natin, napupunta naman tayo sa maling tao. Ayan, si Ana Erica Katoliko, sabi niya, never. Oo, never nagkaroon ng perfect timing sa pag-ibig because it really hurts me. Yun lang. Si Rosalina Dalangin, sabi niya, yes po. Oo, meron naman, kaya wag madaliin. At maraming salamat nga po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Thank you very much. Nagkaiba-iba. Yung iba naniniwala merong perfect timing sa pag-ibig. Yung iba wala na lang kung sinong dumating, kung kailan darating, kung saan darating.
Yun na lang, doon na lang rin alamin. Ayan, pero syempre, kailangan din natin minsan i-recognize naman mga kapatid na yung pagdating ng tao na baka kasama mo ngayon. Diba? I-recognize mo naman as perfect timing. Lalo na kung taon na. Ang dami nyo ng mga unos, ang dami ng mga bagyo na pinagdaanan ng inyong relationship pero kayo pa. O kahit pa nga napakasimple lang ng inyong pagkakakilala noon, balikan mo, magbalik tanaw ka at sabihin mong, uy, perfect nga yung timing nung nagkita tayo dun sa no? Ang kulit. Kaya magju-June na kasi, magju-June na, kaya ang dami mga June bride na mga mag-anniversary na naman ngayon. Yan, balikan nyo yung perfect timing ng pagkikita ninyo ng inyong long-time jowa. Kaya naman sa oras na ito, announce na muna natin ang first set of winners ng ating 250 pesos na cash. Ito, ang sagot niya ay nanggaling sa H2H Confessions Advice, si Joshua Paul Perry. Ikaw magkakamit ang isang 250 pesos na cash at ganun din. Itong nalilito ko kung paano basahin ng kanyang pangalan, Kyra o Kira Garcia, na sumagot naman sa ating love question of the day. Meron ka ring 250 pesos na cash. Congratulations sa mga kapatid natin. At Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Isa ako sa mga patuloy na naiengganyong makinig sa inyong programa sa tuwing bumabiyahe ako patungong trabaho. Ako nga pala si Mariela, 23 years old, ng Taguig. Hindi ko alam kung papaano ko sisimula ng kwentong ibabahagi ko sa inyong radio program. Iniisip ko kasi na baka OA lang ako, Kuya Poy, at baka mag-backfire ito sa akin. Siyempre, sa edad kong ito, masasabi kong bata pa naman ako para pumasok sa ideya ng pagpapakasal. Ang totoo po kasi niyan, may kasintahan ako na 45 years old. Seaman itong si Lemuel at aminado akong maginoo, responsable, mabait at galante naman ang boyfriend ko. Nakilala ko si Lemuel sa isang dating app at hindi ko ina-expect na aabot na pala ng 1 taon ang aming relasyon. Actually, hindi na kami dumaan pa sa mahabang proseso ng ligawan at agad-agad ay naging opisyal na ang aming relasyon. Para sa akin kasi bakit pa magpapaligoy-ligoy kung doon din naman ang punta noon, di ba Kuya Poy? Pero sa kabila niyan, feeling ko napasobra naman si Lemuel matapos na yayain niya na nga akong magpakasal. Yan ay matapos ang huling uwi niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko kung bakit naman umuo rin ako sa kanya. Feeling ko kasi ay wala ako sa sarili nang bitiwan ko ang mga katagang yun. Pakiramdam ko Kuya Poy, hindi pa ako ganoon kahanda na pumasok sa panibagong yugto ng buhay ko kasama ang kasalukuyang boyfriend ko. Sobrang bilis ng lahat ng pangyayari. At sa sobrang bilis ng pacing, ay namanhikan na nga itong si Lemuel sa mga magulang ko at nakipag-usap na rin ito sa isang wedding coordinator para sa paghahanda nga sa aming pagpapakasal. Sa isip-isip ko, teka lang naman, napakabilis naman yata. Hindi na ako makahabol pa sa sobrang bilis. At sa puntong ito, hindi ko na rin alam kung anong tamang reaksyon ang dapat namang ibabaw sa akin sa napaka-speedy na desisyon ni Lemuel para sa aming kinabukasan. Minsan na namin ito napag-usapan ni Lemuel pero hindi ko akalaing ganoon kabilis na magdesisyon ang boyfriend ko. Sinabi ko naman ito sa kanya kahit palipasin na muna namin ng ilang taon, baka balikan muli namin ito. Pero ayon kay Lemuel, matanda na raw siya at gaya niya ay gusto na rin itong magkaroon ng pamilya. Yung tipong may sasalubong sa kanya sa tuwing dumadaong ang sinasampahan niyang barko. Naintindihan ko naman si Lemuel, Kuya Poy, pero na-realize ko na hindi pa pala ako handang pumasok sa gustong setup ng boyfriend ko. Hindi ko gusto ang plano niya. Gusto ko munang lasapin ang edad ko. Gumala with my friends at iba pang pag-explore sa buhay na pwede ko pang gawin.
Masama bang piliin ko muna ang sarili ko sa pagkakataong ito? Hindi ko in-open up sa kanya ang mga bagay na ito dahil ayokong mag-alala siya lalo pat nasa malayo nga siya. Alam kong excited at pinaghahandaan ng husto ni Lemuel ang future namin pero hindi parehas ang naging takbo ng utak naming dalawa. Wala naman sa isipan ko na lokohin o hiwalayan pa si Lemuel. Sadyang hindi lang talaga ako handang pumasok pa sa pag-aasawa. Umaasa ako na sana ay dumating ang pagkakataon na maintindihan din ito ni Lemuel. Maraming salamat sa pagkakataong maitampok ninyo ang aking storya at umaasa ako na makakakuha ako ng payo mula sa inyong programa at mula sa maraming nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Mariela. Dear Kuya Poy, Mariela at Lemuel, napakabilis, napaka-speedy ng mga pangyayari. Pero unang-una, ganito na lamang, bibilisan lamang din natin pero gagawin nating malinaw ang mga ipapayo ko sa iyo, Mariela, kaya makinig ka. Unang-una, hindi dapat na sinasagot ng pabiro o ng biglaan at para ba hindi pinag-isipan ang isang taong seryosong nagyayaya ng kasal. Okay? Mali yun. Ang pagpapakasal ay isang sagradong sakramento at hindi yan isang laro ng laban o bawi. Kung hindi pa talaga handa, sabihin mo na agad na kailangan mo pa ng panahon at wala namang masama doon, Mariela. Kahit na nakahanda na kasi ang lahat, pero ang mismong may katawan ay hindi pa, masasayang lang ang lahat ng preparasyon na yan. At huwag nyo rin pong gagawin para sa iba pa natin mga kapatid na huwag nyo gagawin na parang safety net, yung annulment kapag ka napunta ka sa maling tao dahil sa kamamadali mo o kaya dahil nahihiya ako kasi namanhi ka na siya kaya sige na, tuloy na lang. O kaya nabigla ka lang dahil parang spur of the moment, kilig na kilig ako sa kanya kaya ako sumagot ng oo, sige pakasal na tayo. Huwag niyo gagamitin yung annulment dahil unang-una for practical reasons mas mahal magpa-annul kaysa magpakasal. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya Mariela, sabihin mo na ganitong pagkakataon pa lang. Siguro naman hindi niya mamasamain. After all, kailangan mo lang ipaliwanag sa kanya na kailangan mo ay yung time pa para mag-enjoy. Kung hindi talaga at nagmamadali na talagang itong si Lemuel at pagpapamilya na, anak na yung gusto niya kasi pwede naman magkaroon ka ng anak sa kahit sino na lang Kung gusto mo talaga ng anak o pwede kang mag-ampon ng bata na aalagaan pero iba pa rin yung pagiging magulang. Ngayon kung iiwan-iwan niya lamang din yung anak niya sa'yo, just so kapag uwi siya, meron siyang at medyo kinukulang pa ang inyong pagmamahalan talaga sa isa't isa, parehas kayong nasa mali pa. Tigilan niyo muna yung usapan ng pagpapakasal or might as well you just need to slow down a bit, At hindi minamadali ang pagpapakasal, hindi minamadali ang pag-ibig. It takes time. Sabihin mo kay Lemuel at sabihin mo rin yan sa sarili mo, Mariela. After all, katawan mo yan. Hindi ka pa handa, mahirap yung parang pinahinog ka sa pilit. Hindi masarap ang lasa ng kahit anong prutas o kahit anong gulay na ganoon. At ganoon din sa tao. Kapag yung napilitan ka lang sa isinagot mo, hindi magiging maganda ang resulta nito. Kaya dyan na po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At dito na rin tayo magko-congratulate naman ng ating second and last set of winners. Ang third winner natin ng 250 pesos in cash ay si Wilson ng Quezon City. Thank you. Siya po ang ating H2H Confession Scholar kanina. At syempre ang winner naman ng Sulit TV Box ay si Angel Allen Bulangis na sumagot sa ating Love Question of the Day. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Bukas magkarinigan po ulit tayo. Same time, same frequency. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Nakasama nyo nga po Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa programa nating Heart to Heart. Especially for you.